Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Akala ko nagbibiro ka lang talaga na sasama ka sa amin. Wala ka kasing bilib sa akin. Mga ilang oras bang biyahe natin? Mga 8 oras. Kung mabilis ang takbo ng sinasakyan nating bus. Malayo din pala sa inyo. Medyo malayo, pero worth it. Promise. Excited na nga ako eh. Kahit nakarinig ka pa ng mga kwentong aswang sa baryo namin? Totoo ba yun? Sabi nila, may mga aswang daw na nagtatago sa kagubatan, malapit sa amin. Maraming kwento ang mga matatanda tungkol doon. Seryoso ka? Pero hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang kwento. Kwentong probinsya lang naman yan eh. Wala naman yan sa Maynila. Iba talaga sa baryo. Maraming misteryo at mga hindi maipaliwanag na bagay. Kahit ako, medyo natatakot din minsan. Lalo na kapag gabi. Sobrang tahimik ng gabi. Yan na nga ang gusto kong ambience. Sigurado akong makakapag-relax ako sa inyo. Makita ko lang ang ganda ng paligid nyo. Sobrang relaxing na yun sa akin. At, teka. Ang tarik naman ng kalsada rito Parang roller coaster. Oo, medyo matarik talaga ang daan papunta sa amin. Pero kapag nakita mo na ang view, sobrang ganda. Sabi nga nila, di ba? The best views come after the hardest climb. Grabe, parang horror story ang trip natin. Feeling ko, ngayon ko palang napuntahan ang lugar na to. Wow! Ang ganda nga ng view. Mas lalo akong nai-excite. Thank you talaga, Ana, for inviting me. Walang anuman, Lucy. Sigurado akong mag-e-enjoy ka. Welcome na welcome ka sa amin. Can't wait! Oh, Ana! Nandito na pala kayo. Mano po, Chong? Kawaan ka ng Diyos. Si Lucy nga po pala, classmate ko. Makikibakasyon daw po dito sa atin. Lucy, ang Chong Armando ko. Siya ang nagbabantay dito sa ancestral house namin. Pero may bahay naman sila sa baryo. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. Alam kong pagod at gutom kayo sa biyahe. Nagpaluto ako ng agahan nyo sa tita Melissa mo. Maya-maya, ihahatid na nun ang agahan nyo rito. Napaka-maasikaso nyo naman po pala rito. Ganyan kami tumanggap ng bisita rito. Malaking kahihiyan sa amin kapag hindi namin inestima na maayos ang mga bisita namin. Grabe, Ana. Nakaka-amaze naman dito sa inyo. Ipasok mo muna ang mga gamit mo sa silid natin. Ako na magdadala ng mga gamit nyo sa magiging kwarto nyo. Nag-i-enjoy pa ang kaibigan mo sa kamamasin sa paligid. Sa likod ng bahay maraming prutas. Pwede ka manguha doon. Mamaya na po siguro, Chong. Magpapahinga lang kami ng kaunti. Tapos ililibot ko siya sa kabuuan nitong bahay. Interesado ako sa labas ng bahay. Hindi sa loob. Mamaya. Pahinga lang tayo ng konting oras. Grabe. Ang ganda talaga dito sa lugar ni Ana. Ang tahimik at ang sariwa ng hangin.
Ang dami kong makikitang puno ng nyog sa paligid. Mula dito sa kinatatayuan ko, kita ko na ang mga bundok. Napakagandang tingnan na tila ba pumoprotekta sa buong lupain nitong tinitirhan nila. Ay, nakaka-relax ng view. Ang layo sa ingay at gulo ng Maynila. Dito, parang wala akong problema. Ang dami palang magagandang tanawin sa ganitong lugar. Nakaka-inspire naman ang mga tanawin. Gusto ko tuloy magpinta o di kaya magsulat ng tungkol sa kalikasan. Ang huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon. Parang musika sa tinga ko. Ang sarap sa pakiramdam. Itong lumang bahay nila Ana. Ang dami sigurong kwento nito. Ang kahoy na dingding at sahig. Mga antigong gamit. Amoy na parang bumabalik sa nakaraan. Simple lang ang buhay dito. Pero ang saya. Neng, gising ka na pala. Kanina pa po. Namamasyal-masyal lang po ako. Hindi ko na po nahintay ang pamangkin mo. Ay, sobrang pagod siguro sa biyahe. Tulog pa rin hanggang ngayon. Oo nga po eh. Ikaw, mukhang enjoy na enjoy ka sa paligid. Sobra po. Ay, bukas nga pala. Disperas na ng piyasa rito. Mas lalo kang mag-i-enjoy kung pupunta ka sa sayawan. Sayawan? Oo. O bakit? Sa Maynila ba? Wala niyan sa inyo? Ay, marami din po. Diskuhan po ang tawag doon. Ah, ganun ba? O dito, kultura na ng karamihang barangay na kapag disperas ng piyesta, may pasayawang bawat barangay. Sponsor yan ng mga iske dito. Ah, Chong, Hmm. marami po bang gwapo doon? Ikaw, mahilig ka rin pala sa gwapo. Oo naman. Bundok itong kinalalagyan namin pero ang mga kabataan dito daig pang lumaki sa Maynila. Baka doon ko na po makilala ang Prince Charming ko. Parang gusto mo na yata ang probinsyano, ano? Naku, hindi na ho. Batang Quiapo na po ang gusto ko. Nanonood ka rin pala noon. Oo, wala pong katapusan eh. Malay mo, masungkit ka ng mga mistisoing binata sa amin. Sana nga ho masungkit ako para may dahilan akong balik-balikan ng lugar na ito. Sisterette! Bet! Ang pinsan kong Bex! Hello, Beshi! Ang ganda mo naman! Iba na talaga kapag nakakaluwas ng Maynila! Eto naman, may chlorine lang ang ipinapaligo namin doon. Kaya eto, pumuti lang ng kaunti. Ilang gluta bang nilalaklak mo para pumuti ka ng ganyan? Sabon lang. O siya, ikaw pinsan, kumusta ka na? O, eto nga pala si Lucy kaibigan ko mula Maynila. Hi, Lucy! Ang ganders naman, te! Bakla ka rin pala. Alam mo, kung naging tunay na lalaki lang ako, niligawan na kita. Ang kaso, lalaki din ang hanap ko. Salamat, Beth. Ang saya mo naman palang kasama. Mukhang magkakasundo tayo. Nako, sure ako dyan. Pareho tayong ayaw ng masyadong seryoso sa buhay. Dapat, happy-happy lang. Ay nako, parang mahihirapan akong pigilan ang kakulitan yung dalawa. Alam mo, Ana, iba na talaga pag nakapag-Maynila. Parang mas lalo kang gumanda. At si Lucy, ang ganders din. Naku, bulera ka talaga, Beth. Pero salamat ha. Feel na feel ko na maganda ako ngayon.
Ay nako Lucy, kahit hindi kita bulahin, maganda ka talaga. Kaya lang, mukhang magiging magkaribal tayo sa mga lalaki sa sayawan. Kaya titikman ko muna ang mga lalaki doon bago mapunta sa'yo. Ayos lang yun, Beth. Mabuti nga yun. Para kung may lason, ikaw muna ang unang makakatikim. Ngayon pa lang kita nakita pero close na kaagad tayo. Uy, tara na. Samahan ko kayo dun sa sayawan sa pista. Siguradong mag-i-enjoy kayo. Tara na, Lucy! Beth, lead the way. Ayos ka lang, Lucy? Oo naman. Huwag mo akong alalahanin. Okay lang ako. Cowgirl, ang bilis mo makibagay. Sa Maynila, kung gusto mo makipagsayaw, sasakay ka lang ng taxi. Ihahatid ka na sa disco bar. Dito sa probinsya, paghihirapan mo makapunta sa sayawan. Okay lang. Basta maraming pogi doon. Ay, magsawa ka. Marami dito. Pasensya ka na sa pisan ko, Lucy Medyo madaldal kasi yan. Ayos lang. Parehas lang naman kami. Oy, ano yon? Bakit? Oy, mananakot ka agad? Anong mananakot? Matatakam ka mo. Bakit? Ano bang nakita mo? Yung pogi. Doon sa tindahan. Baka pwede namang mauna na kayo. Malapit na rin naman ang sayawan. Lalandi muna ako. Anong pogi sa tindahan? Wala naman kami nakikita. Ay, grabe siya. Ginugood time mo yata ako. Ayun no, naka-hoodie na red. Ang pogi talaga. Mukhang dayo rin dito sa pistahan. Ay, kuwapo nga. Tara na kayo. Mamaya niyan, gawan ka ng masama. Hindi mo pa nga kilala yan Di bali nang ripin niya ako. Basta ganyan kagwapo. Hoy, jowa mo lang face. Sige na, mauna na ako Lalandiin ko muna siya. Sige na, mauna na muna kayo Nagpaiwan nga si Beth sa daan para makilala ang lalaking sobrang attractive sa kanya. Na tila pakiramdam niya, panghihinayangan niya sa buong buhay niya kung hindi makakakuha ng info sa lalaking nagustuhan. Nagkasundo naman sina Lucy at Ana na iwan na lang ang pinsan nito upang tumuloy na sa sayawan. Nang sa ganun, makabuelo naman ang pinsan nitong si Beth. Samantala, nang aktong susundan ng bakla ang lalaki, wala na ito sa tindahan. Kaya nagmadali rin itong naglakad para hanapin ang lalaki. Sa di kalayuan, natanaw niya ang lalaking hinahanap. Medyo malayo pa rin sa sayawan. Hinabol niya ang lalaki, pero mabilis ding maglakad ang lalaki. Ay, asa na yung Fafa Mall? Nawala. Ang bilis naman niyang mawala. Ayun siya. Ay, sandali lang. Hintayin mo ako. Sa sayawan din pala ang punta mo. Doon din kasi ang punta namin. Nauna lang si Mudra. Ang pogi mo. Pwede bang humarap ka naman sa akin? Gusto ko lang naman makilala ka. Gusto mo bang maranasan ang langit? Magbabayad ako kahit magkano. Sobra pa sa 150. Ay, ang taray mo Sandali lang. Sabay na tayo. Wait, Fafa Mall! Wait! Ang bilis naman niya mag-vanish. So,
Sayang naman. Hindi ko pa siya naisasayaw. Nahiwagaan ako sa jowable na yun, ha? Hanapin ko siya sa sayawan. Hindi ako papayag na matapos ang gabing ito na hindi ko man lang nahahawakan ang katawan niya. Sobrang grabing itsura niya. Ay, teka. Lumiko siya ng daan. Hindi sa sayawan ang punta niya. Susundan ko siya. Baka gusto niyang may gawin ako sa kanya. Ay! Bahala na maghintay sina Lucy at Ana sa akin sa sayawan. Makapaghihintay naman sila. Pero sa Fafa Mall, hindi ko kayang tanggihan. Ay, naku po. Ano yan? Panirang moment naman ang alulong ngasong to. Nawala naman si Fafa Mall. Bibilisan ko ang paglalakad ko. Hahabulin ko siya. Wala pa rin ang pinsa mong bakla? Hay nako, yun pa. Hindi papayag na hindi nakukuha ang gusto. Lalo na kapag lalaki. Iniisip ko lang, paano kung masamang tao pala yung lalaking sinamahan niya? Yun ang atin ang iniisip ko eh. Kawawa naman siya. Nag-aalala nga rin ako sa kanya eh. Kaya lang, hindi ko rin alam kung saan siya hahanapin. Malay ba natin kung saan sila pumunta nung lalaking yun? Ano kaya kung balikan natin? Close mo na siya, no? Nag-aalala ka na sa kanya. Kahit kanina lang kayo nagkakilala. Kinakabahan lang ako para sa kanya. Balikan ba natin? Oo. Mamaya ano pong mangyari sa kanya eh. Total hindi pa naman nagsisimula ang sayawan. O siya, sige. Baka mapahamak siya. Sisisihin ako sigurado ng mga tiyuhin ko. Huwag naman sanang mapahamak si Beth. Ay, huwag naman sana. Naku po, ano ba itong ginagawa ko? Bakit ba parang namamagnet ako ng lalaking to? Kahit parang napakadelikado na sa lugar na to. Pero bakit sinusundan ko pa siya? Ang layo ko na sa sayawan. Hindi ko na nga alam kung makakabalik pa ba ako doon. Sino bang Fafa Mall na to? Bakit patungo siya rito sa gubat? Ay, Pogi! Hintay! Alam ko dito siya dumaan. Wala namang ibang daan dito. Naku, patay! Ay, naku, patay ako kapag humina ang baterya ng flashlight ko. Wag! Saklona! Ay, ano yun? Aswang! Aswang! Ay, naniga po, may aswang daw. Tulong! Tulong! Ay, anong gagawin ko? Nagpapanik na ako. Kinakain na siya ng aswang. Ay, anong gagawin ka? Ay, aswang nga. Ay, Diyos ko. Magbabagong buhay na ako. Magpapakalalaki na po ako. Basta iligtas mo lang ako sa aswang na to. Ay, ayoko pang mamatay. Gusto ko pa pang mabuhay. Diyos ko. Iligtas mo po ako sa demonyong ta. Ay, makahimatay niya ako sa nakikita ko. Winakwak niya ang tiyan ng babae. Ay, inilabas ang puso at tatay at kinain. Ay, sana pa naginip lang to. Para magising na ako sa pangit na bangungot na to. Ay, sana magising na ako. Mabuti na lang at malakas ang sigaw mo. Narinig ng mga tanod ni Kapitan. Diyos ko, buhay pa ako. Oo, buhay na buhay ka. Bakit ka pa nandun sa gubat? Yung babae kanina, yung kinain ng aswang. Asan na? Kinuha na yung bangkay nila. Dinala na sa punerarya. Iniimbestigahan na rin ng mga pulis ang nangyari. Mabuti na lang at hindi ka nalapan ng aswang. Akala ko nga lalapain na ako. Mabuti na lang talaga at nagro-ronda ang mga tanod malapit doon.
May nakapagsabi kasi na may aswang daw na tumatakbo papunta sa lugar na yun. Kaya agad na nagresponde ang mga tanod. Sumama na rin ang ilang residente. Mabuti na lang at nabutan ka namin ng buhay. Ay, salamat talaga sa Diyos, iniligtas niya ako. Bakit ka ba nakarating doon? Yung pogi kasi, papunta doon. Akala ko kasi gusto niya akong sumunod sa kanya. Gaga! Yan ang napapala mo. Ang hilig mo kasi sa pogi. Malay mo, yung pogi na sinasabi mo, yun pala ang aswang. Hindi! Sigurado ako hindi yon. Kasi wala na siya sa lugar na yon. Ang alam ko, sobrang nakalayo na siya. Mabuti na lang talaga nakaligtas ka. Mabuti na lang talaga. Oh, bakit bigla yatang naging lalaki ang boses mo? Nangako kasi ako sa Diyos kanina. Habang nilalapa ng aswang yung babaeng yun, nagdasal ako na kung makaligtas ako ng buhay, magpapakalalaki na ako. O siya, ikaw ang bahala. Mas mabuti nga yan eh. Ikaw lang kasi ang lalaking anak sa pamilya ng mga kardinal dito sa lugar natin. Para mapagpatuloy ang lahi. Ay, hindi pa rin ako makapaniwala. Ligtas pa rin ako. Buhay pa rin ako hanggang ngayon. Nasaan na nga pala si Lucy? Iniwan ko sa sayawan. Hindi ko na siya pinasama. Kasi baka mapahamak pa siya. Natigil din naman pansamantala ang sayawan dahil sa komosyon. Pero magtutuloy din naman ang sayawan. Sa kabilang barangay rin naman nangyari yung krimen. At tara na, bumalik na tayo sa sayawan. Teka, yung gwapong guy na yun ha? Hindi mukhang prom D. Parang taga Maynila rin. Kanina pa nakatitig sa akin ha. Ba, papalapit sa akin. Can I dance with you? Ang gwapo niya. Mala Daniel Padilla. Nasa noong nakot. Can I? Ako? Yes. Ako talaga? Ay, jackpot naman ako sa sayawang ito ngayon. Yes. Salamat. Doon tayo sa gitna. Ang lambot ng kamay niya. Ang init. Hindi kaya ito yung lalaking nakita ni Beth kanina? Kaya siya naiwan? Ay, kung nakita ko to kanina, tsak na magpapaiwan din ako. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Okay na tayo dito. Ay, sige. Napansin kita mula sa malayo. Hindi ko napigilang lumapit. Nakakakilig naman ang sinabi mo. Bakit ka ba narito? Dahil nakita ko rito ang pinakamagandang babae sa lugar na to. Bakit? Nakita mo na ba ang lahat ng babaeng naririto? At nasabi mong maganda ako? Beauty is in the eye of the beholder. And you are my beholder. Ay, hoy, Mr. Pretty Boy. Gusto kong malaman mo na marupok ako. Madaling mahulog ang loob ko sa lalaki. Lalo na sa sobrang sweet ang mukha. Tapos sobrang sweet ang sinasabi. Ang sarap kagutin. Ay, grabe ko. Parang galing ka talagang nobela. Anong pangalan mo? Daniel. Ikaw? Ay, Lucy. Makadiyos ka siguro, ano? Paano mo nasabi? Mahilig kasi ako mag-research ng mga kahulugan ng pangalan. Ganun ba? Oo, tapos minsan, na-research ko yung pangalan mo. Bakit mo naman na-research ang kahulugan ng pangalan ko?
Is there something in my name? Ang pangalang Daniel ay may pinagmulang wika sa Hebreo na nangangahulugang Diyos ang aking hukom o God is my judge. Ang pangalan ay binubuo ng dalawang bahagi. Dan na nangangahulugan ng hukom at El na isang sanggunian sa Diyos. Ang galing mo naman. Para bang nahulog na ako sa mga mata mo. Bakit ka nga pala naka-hoodie? Kaya ka ba naka-hoodie kasi tinatago mo ang kaakit-akit mong beloy? Ang cute-cute mo na kahit walang beloy. Tapos may beloy po. Ano ba yan? Parang gusto ko nang ako maligaw sa'yo. Alam mo, gusto ko yun. Bakit bumababa yung pagkakawak niyo sa baywang ko? Ay, hindi na nga pala baywang. Parang malapit na sa puwet ko. Gusto mo ba? Ay, hindi. Wag. Ha? Wag. Ano? Oo, huwag mo masyadong iibaba ang kamay mo. Sa baywang ko lang. Sorry. Pero gusto ko. Ano? What I mean, parang may kakaiba sa mata mo, Daniel. Anong meron? Pangit ba? Hindi. Ano bang nakikita mo sa mukha ko? Parang may magic ka. Kanina lang, ang lungkot ng puso ko. Ngayon, biglang sumaya ng sobra. Labas tayo. Ha? Gusto ko makabuelo tayo. Pero... Doon sa burol na yun. Kita mo naman dito, di ba? Dinig pa din ang music doon. Kasi gusto ko makausap ka ng tahimik. Tsaka gusto kita makausap ng mas malapitan. Gusto ko marinig ang bawat tibok ng puso mo habang magkasama tayo. Ay, grabe ka. Parang ikaw ang magic ng gabing ito. Ikaw din ang dahilan kung bakit espesyal ang gabing ito ngayon. Napansin mo ba si Lucy? Hindi. Bakit? Natapos na kasi yung sweet na tugtog. Pero hindi pa siya nakakabalik sa table natin. Baka niyaya siya sa labas ng kasayaw niya. Ano? Napansin ko kanina, umalis siya kasi. May lumapit na lalaki. Inisip ko nga, si Pogi yun kasi, naka-hoodie rin na red. Hindi naman ako lumapit kasi ayoko ring patayin yung moment niya. Baka siya naman yung mawala. Ano? 10 minuto na rin siyang wala, Beth. Inikot ko ng buong table dito pero hindi ko pa rin siya nakikita. Baka nga talaga niyaya siya ng kasayaw niya. Halika, samahan mo ako. Hanapin natin siya. Bakit hindi mo na lang hayaan? Hindi mo na mai-enjoy yung gabi. Kanina, ako ang hinahanap mo. Tapos ngayon, siya naman. Paano kung mangyari rin sa kanya yung nangyari sa'yo, ha? Hindi na yon. Marami ng military sa paligid Safe tayo dito sa sayawan. Kaya hindi talaga ako lalabas o uuwi sa amin hanggat hindi nag-uumaga. Dahil ayoko na talagang maulit yung nangyari sa akin kanina. Ayoko nang maulit yon. Saglit po namin pinuputol ang iyong pagsasaya para sa isang announcement. Kapitan, eto na po ang mic. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam kong nakarating na rin sa inyo ang nangyari sa babaeng papunta sana dito sa sayawan na galing sa kabilang barangay. Maraming nagsasabing aswang daw ang may gawa noon dahil wakwak ang tiyan at kinuha ang lamang loob. Habang hindi pa po natatapos ang investigasyon,
Huwag po sana tayong magja-judge dahil bawal ang judgmental. Kaya ipanatag ninyo ang inyong loob. Uuwi kayo ng safe ngayong gabi. Itutuloy natin ang kasiyahan. Basta ang paalala ko lang sa inyo, huwag kayong uuwi sa inyo ngayon. Dito na tayo magpapaabot ng gabi. Hindi ako mapapanatag kung hindi ko makikita ang kaibigan ko. Ay, malaking pananagutan ko sa mga magulang niya kapag napahamak siya dito sa amin. Nasaan na ba kasi siya? Ay, bakit sumama siya sa lalaking kakikilala niya lang kanina? Ano bang merong karisma ang lalaking sinamahan niya? At bigla siyang natangay nito. Hindi naman siya easy to get. Pero ngayon, sumama kaagad siya sa lalaking nakilala niya lang kanina. Nasaan ka na ba, Lucy? Nasaan ka na? Saan kita hanapin ngayon? Ale? Pwedeng magtanong? Ano yun? Nakita niyo po ba yung babaeng maganda? Mahaba po yung buhok niya tsaka nakasundress po siya. Yung kasama noong gwapong lalaki. Ano? Papunta sila doon sa taas. Maganda kasi ang view doon. O sige po, maraming salamat po ah. Ang gwapo nung kasama niya. Parang hindi taga rito. Ineng, mag-iingat kayo. Po? Ilang beses nang nangyari sa pista namin na may dayong aswang na nakikipagsayaw din. Pero modus niya ang makapag-hipnotismo ng mga babae, pati na rin ang mga bakla. Minsan nga, pati lalaki. Pero ang balak nila, biktimahin ito. Tapos kapag napasunod niya na, dadalhin niya sa isang lugar na walang makakakita. Tapos, doon niya bibiktimahin. Ano ho? Totoo po ba yung sinasabi niyo? Oo, ilang beses nang nangyari yan dito sa atin. Ilang fiesta nang nawala ng mga kabataan. Pagkatapos kinabukasan, matatagpuan na lang ang bangkay ng biktima sa isang liblib o kaya'y hindi mataong lugar. Yung nangyari sa kabilang barangay kanina, hindi naniniwala si Kapitan. Pero totoo, aswang yun. Pinapakaban niyo naman po ako. Ibang pakiramdam ko sa lalaking sinamahan ng kaibigan mo. Sundan mo na siya bago pa maging huli ang lahat. Ang ganda naman ng paligid dito. Kung hindi pa ako sumama sa'yo, hindi ko sana makikita ang napakagandang tanawin na ito dito sa lugar ng kaibigan ko. Ang mga bituin, ang mga bulaklak, dahil bumabato pa rin dito ang liwanag ng mga ilaw ng sayawan. Oo nga. Alam mo, parang isang pangarap ang gabing ito. Ang bango ng mga bulaklak, ang lamig ng simoy ng hangin, ang liwanag ng mga ilaw. Para tayong nasa isang fairy tale. Masaya ka ba? Oo naman. Anong nararamdaman mo? Feeling ko, ikaw na ang Prince Charming ko na matagal ko nang hinihintay. Ako rin. Ikaw na ang prinsesang para sa akin. Hindi kita bibitiwan. Ano man ang mangyari. Alam mo ba mula nung makita kita kanina, ikaw na ang naging laman ng isip ko. Ang sweet mo naman. Uminom na ako ng dugo kanina. Yung babaeng iniwan ko doon, yung pinatay ko. Pero bakit parang nauuhaw pa rin ako?
Daniel, bakit tulala ka? May dumi ba ako sa mukha? Wala naman. Sobrang ganda mo kasi. Hindi ko mapigilan ang sarili kong titigan ka. Pwede ba kitang halikan? Ha? Ay, saan? Sa noo? Hindi. Saan? Sa pisngi? Hindi rin. Saan? Sa kamay? Lalong hindi. Sa lips? Hindi. Alam nga namang sa paa. Sa liig mo. Ha? Yun ang gusto ko. Bakit naman sa liig? Kasi ang gusto ko sa mga babae ang liig. Word, pero yun talaga ang tipo ko eh. Mas nauhumaling ako or attracted ako sa liig ng mga babae. Lalo na kapag hinahalikan ko ang liig ng babaeng gusto ko. Sa totoo lang, parang ang bango-bango ng liig mo, Lucy. Parang sa'yo ko lang naramdaman to. Sure ka dyan ha? Ay, kakaiba naman yata ang gusto mo. Liig talaga. Kung pwede lang naman, hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Kuwan kasi, Okay lang ba sa'yo? ay, sa gwapong yan. Bulag na babae na lang ang tatanggi. Ayaw mo yata. Gusto ko kaya. Ay, malalaglag na yata ang panty ko kapag hinalikan niya ako sa liig. Ang pupula ng labi niya. Pakiramdam ko, ang bango ng hininga niya. Ay, ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit parang tila payag na lang ako ng payag sa gusto niya? Bakit parang nasa isip ko, kung hindi ako papayag sa gusto niya, hindi ko na siya makikita bukas at manghihinayang na lang ako kung walang ganap ngayon. Kagat-kagat labi ka at papikit-pikit pa ng mata. Ano bang iniisip mo? Grabe naman siya, oo. Nagmo-moment ako. Akala ko hahalik na siya. Ang tagal. Pasensya ka na. Kailangan ko lang gawin to. Dahil ukaw talaga ako. Lucy, alam mo ba mula kanina, gusto na kitang yakapin at iparamdam sa'yo kung gaano kakalaga sa akin. Sige, halikan na kita. Wait. May kiliti nga pala ako sa liig. I'll be gentle. Sige na. Huwag ka na mag-alala. Gawin na natin. Gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kakalaga sa akin. Bawat haliko, may kahulugan. Bawat haplos ko, may pagmamahal. Ang lambing naman ang boses niya. Parang bawat salita niya nagpapakilig sa akin. Ay, grabe. Parang ayoko nang matapos ang gabing ito. Alam mo, Lucy, sa bawat oras na magkasama tayo, lalo kitang nagugustuhan. Hindi ko akalain na makikilala ko ang babaeng katulad mo. Nagpatibok ng puso ko ng ganito kabilis. Grabe ka naman, Daniel. Ang sweet mo. Hindi ko alam na may lalaki pa palang kasing sweet mo. Para sa'yo gagawin ko ang lahat. Gusto ko lang maging masaya ka. Kasi mahalaga ka sa akin. No! Lucy! Wag! Aswang siya! Nakita ko ang pangil niya! Lumayo ka sa kaibigan ko! Naitulak mo siya! Mataas itong kinaroroonan natin! Tulungan niyo ako! Hindi ako aswang. Kaya lang naman ako naka-hoodie kasi
Inborn na itong pangil ko. Kasalanan kasi ito ng nanay ko. Ipinaglihi niya ako sa buhaya kaya yun, nagkaroon ako ng pangil. Tsaka na, tulungan niyo ako. Na makaangat ako rito, mahuhulog ako. Ang taas ito. Ano ka? Natutulungan na natin. Mukhang nagsasabi naman siya ng totoo eh. Kung ililigtas natin yan, sigurado akong bibigtamahin ka niya. Siya ata ang pumatay sa babae kanina sa kabilang barangay. Pero kung wawa siya, tulungan na natin. Kung hindi mamamatay siya kapag nahulog siya sa ibaba, mabato sa ibaba na mababag sa kanya. Sigurado ako magkakandadurog-durog ang katawan niya kapag nahulog siya, Ana. Hoy kayo dyan! Bakit nandyan pa kayo sa buron? Alam niyo bang delikado dyan? Dyan sa buron na yan, dyan namin nakita ang isang bangkay nung nakaraang araw. Buti na lang hindi kayo napahama. Hindi naman po, Kapitan. May lalaki po kasing nahulog sa bangin. Tutulungan po namin. Ayun po siya. Hala, asan na siya? Nandito lang yung kanina. Bakit nawala? Nasaan ba? Baka naman namamalikmata lamang kayo. Alam mo bang delikado ang lugar na ito? Bumaba na kayo at baka kung ano pang mangyari sa inyo. Nandyan pa naman ang aswang sa tabi-tabi. Kaya sumama na kayo sa amin sa ibaba. Bakit kaya bigla na nang siyang namula? Tara na, Lucy. Pababa na ang mga kasamahan nila, Kapitan, na nagro-ronda. Paano siya nawala? Isa lang ang ibig sabihin nun. Aswang ang lalaking sinamahan mo. Hindi siya aswang. Ang gwapo-gwapo niya. Wala man lang akong makitang bakas ng pagiging aswang sa kanya. Halina kayo! Apo, Kapitan! Kasunod niyo na po kami. Pagkatapos ng gabing sayawang iyon, madaling araw na sila nang nakauwi sa kanila. Labis namang nag-aalala ang tiyuhin ni Ana na si Armando sa binalita nila. Hindi rin mawala sa isip ni Ana ang nakita sa lalaking akto sanang kakagat sa leeg ng kaibigang si Lucy. Ang malamonster nitong ngipin. Hindi niya lubos maisip na sa gwapo nitong itsura ay nagtatago ang isang aswang. Pareho ring apektado sila Lucy at Beth sa kanilang experience ng gabing yun. Hindi rin makalimutan ni Beth ang kanyang pangakong magpapakalalaki, gayong nakaligtas siya sa isang kahindik-hindik na pangyayari sa kanyang buhay. Malakas ang paniniwala niya na iniligtas siya ng Diyos ng mga oras na yun. Gwapo din daw pala yung sinamahan mong lalaki kagabi kaya ka nawala sa sayawan? Oo, kaya lang pala isipan sa akin na bigla na lang siyang nawala sa taas ng sayawang kagabi. Nang maitulak siya ni Ana, nakita talaga naming nahulog siya. Tapos nakahawak siya sa isang malaking ugat ng kahoy. Tapos, pagtawag sa amin nila Kapitan, nawala na lang siya bigla. Grabe, as in ang bilis nawala. Oo. Ikaw, yung sinamahan mo, anyari? Nga. Ang bilis ding nawala. Palagay ko, hindi naman yung makikipagsayaw kagabi. Kasi, papunta sa gubat ang lakad niya. Iyon ang sinundan ko. Sa di kalayuan, narinig ko na lang ang sigaw ng babae na nilalapa na ng aswang. Ay, grabe. Kung anong ikinaganda ng lugar nito, yun naman ang ikinapangit ng mga nangyayari sa paligid. Ay, sinabi mo pa. Maiba ko. Ano palang itsura ng lalaking munti ka nang makadekwat sa'yo? Kalokalike siya ni Daniel Padilla. What? Oh, bakit?
Basta, ituloy mo lang ang kwento. Ano pang itsura niya? Ikaw muna. Anong itsura nung sinundan mo? Hindi ko napansin. Pero yung nakita ko, sobrang gwapo rin. Parang feeling ko, attracted din siya sa akin. Yung tingin niya, iba eh. Parang may spark. Ang landi mo talagang mag-imagine. Pero seryoso, yung dating niya, parang artista talaga. Yung pag-sway niya sa sayaw, ang smooth. Oo nga, ang effortless niya. Parang natural born dancer. At yung mga ngiti niya, nakakatunaw. Nakita mo rin pala kami? Oo naman. Hindi na lang ako nakialam. Kasi sabi ko, moment mo naman yon. Ayokong sirain. Hinahanap ko rin talaga kasi yung lalaking nakita ko. Nagbabaka sakali ako, napupunta siya sa sayawan. Pero natapos na ang gabi. Ang daming nangyari. Pero ako, ngangalang ako sa kanya. Natapos ang buong magdamag na hindi siya dumating. Oh, ano nangyari sa'yo? Ewan, naantok pa yata ako. Para akong nahihilo. Uy baka kung ano yan. Mabuti pa, bumalik ka muna sa pagtulog. Gigisingin na lang kita kapag dumating na sila Ana at Tito Arman. Pumunta kasi sila sa bayan. Namalengke ng iluluto ngayon. Ganun ba? Ngayon kasi ang kapistahan ng baryong to eh. Siya sige. Matulog ka na ulit. Ako naman, ihahanda ko lang yung mga kakailanganin sa mga iluluto ni Tio Arman mamaya. Sige. Ay, bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Para akong nahihilo. Pakiramdam ng taong maraming kinain kagabi. Mabuti pa, bumalik na muna ako sa kwarto ko. Parang gusto ko munang ipahinga ang sarili ko eh. Parang pagod na pagod ang katawan ko. Hindi naman ako makatulog. Ay, kala ko pa naman makakapag-relax ako. Nagugulo tuloy ang isip ko. Hindi ko kasi lubos maisip na biglang mawawala si Daniel sa lugar niyon. Kung tuluyan man siyang nahulog doon, sana may katawang natagpuan ng mga tanod. Wala naman. Ay, sayang. Napakagwapo pa naman. Akala ko makakasungkit na ako ng lalaking magmamahal sa akin. Kaya lang, nagmimistulang panaginip na lang ang lahat ng nangyari. Pero sa totoo lang, nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Kahit sino namang babae, ma-attract sa kanya. Oh, bakit biglang umihip ang malakas na hangin? Ganitong oras na? Ano bang nangyayari sa akin? Bakit tila hinihila ang aking mga paa pababa ng malaking lumang bahay na to? Nasaan na ba ako? Bakit dinala ako ng aking mga paa sa lugar na ito? Ay, huwag naman sana akong makontrol ng aswang. Alam ko, delikado rin ang lugar nito. Lalo na dito sa aking pinuntahan. Pero, parang may kung anong kumukontrol sa akin na pumunta sa lugar na to eh. Oh. Ang bango ng paligid ah. Teka, ang amoy ng paligid ay ang amoy ni Daniel kagabi. Naririto siya. Ibig sabihin, buhay siya. Hindi siya napahama kagabi. Makikita ko ba siya rito? Oh,
Ay, Daniel, sana nga makita kita dito. Nasaan na ba si Chong? Sabi niya, saglit lang siya sa pupuntahan niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakababalik? Ay, tanghali na, wala pa rin siya. Mangangamoy na tong mga pinamilya namin. Ay, kung kaya ko lang tong buhatin, dinala ko na lang sana. Kaso, ang dami-dami nitong mga pinamili namin. Ay, nasan ba si Tio? Saan ba siya pumunta? Bakit hanggang ngayon, wala pa rin siya? Daniel? Lucy, Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? dinala ka ng tadhana sa akin dito. Paano? Pasensya ka na kagabi. Ano palang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nawala kagabi? Nandun lang naman ako. Hindi ako nawala. Nagtago lang ako. Bakit? Pinag-initan kasi ako ni Kapitan. Kilala niya kasi ako eh. Minsan na nila ako napagkamalang aswang. Kaya hindi na ako nagpakita sa kanila. Paano ka nakaligtas doon? Tinulungan ako ni Inay. Mabuti na lang. Nasundan ko kaagad siya. Dahil kung hindi, makatuluyan na siyang nahulog sa burol kagabi. Anak, ipakilala mo ko. Siya nga pala ang inay ko. Magandang umaga po. Tama nga palang sabi ng anak ko. Maganda ka nga. Wala kang kasing ganda. At nababagay ka nga sa kanya. Ano pong ibig niyong sabihin? Gusto ka ng anak ko. Kung papayag kang magpakasal sa kanya, dito ka na maninirahan. Po? Ay bihirang magkagusto ang anak ko sa babae. Ginagawa niya ang lahat para sa kanyang minamahal. Teka, sandali lang ho Hindi ko alam kung totoo ba itong nangyayari o nananaginip lang ako. Totoo ang nararanasan mo. Naririto ka sa aming lugar. Anong lugar ito? Bakit parang lugar ito na hindi ko napupuntahan ng mga tao? Dahil tago ang lugar na ito, hindi talaga ito napupuntahan ng mga tao. Bakit po hindi napupuntahan? Dahil lungga ito ng mga aswang. Ano ho? Aswang ho kayo? Ang tagal naman nila, Ana. Anong oras na? Maghahanda pa ng mga lutuin. Bakit kaya ang tagal nila? Oh, si Ana to Hello? Nasaan na ba kayo? Wala pa ba dyan si Chong? Wala pa. Bakit ba? Akala ko magkasama kayo. Oo nga. Pero nagpaalam siya sa akin kanina eh. May pupuntahan raw siya saglit. Si Chong talaga. Parang may tinatago. Kagabi raw umalis. Tapos bihis na bihis. Akala nga raw pupunta sa sayawan. Pero hindi naman siya bagay dun. Mga kabataan lang ang nasa sayawan kagabi. Mabuti pa siguro, sunduin mo na lang ako dito. Hindi ko kakayanin ng mga pinamili ko eh. Mabuti pa nga siguro. Asan ka ba dyan at susunduin kita?
Magrerenta na lang ako ng habal para madali akong makauwi rito. Sige. Bilisan mo lang ah. Ano ba naman kasi tong si Chong? Lagi-lagi na lang nawawala. Sino ba kayang kinita niya at bigla na namang iniwan si pinsan? Ay, kung kailan tumanda na, tsaka pa nakaramdam ng pag-ibig. Masundo na nga si pinsan. Sakay ng habal-habal na nirentahan ay sinundo na ni Beth ang pinsan niyang si Ana sa palengke. Dahil hanggang sa mga oras na yun, hindi pa rin dumarating ang kanyang tiyuhin na nagpaalam na saglit lang na may pupuntahan. Kaya ang magpinsang si Beth at si Ana na lamang ang nagluto ng mga handa nila sa fiesta ng araw na yun. Dumating ang tito nila kinahapunan nang makakain na ang mga bisita. Doon na rin nakapagkwentuhan ang magpinsan sa nangyari sa kanila kinagabihan. Nabiesta na naman pala ang aswang. Sigurado ako, nakapambiktima na naman siya. Chong Arman, alam niyo rin po yung kwento tungkol sa aswang? Oo naman. Taga rito kami. May makaliligtas ba sa amin sa mga balita dito sa atin? Hindi kasi kayo naniniwala sa akin. Hindi kwentong kutsero ang tungkol sa aswang tuwing piyesta. Lagi-lagi yan. Tuwing kabilugan ng buwan, nakikipiesta talaga siya. Ang mga kabataang babae ang kanyang binibiktima. Marahil iisang aswang lang ang nambibiktima tuwing piyesta. Ano pong ibig sabihin? Pero parang may koneksyon nga yung kwento ni Tiyo sa nangyayari sa kanila nila Lucy at Beth. Noong bata-bata pa ako, niyaya ako ng tiyong mo sa piyestahan. Mga bundok yun, mas bundok pa rito yung napuntahan namin. Kinatatakutan ang lugar na yun. Dahil naniniwala ang mga tao na ang lugar na yon, ang bundok ng sinukuan, ay baryo ng mga aswang. Pero magaganda ang mga tao, kaya nainganyo kaming pumunta. Maganda nga at mapuputi ang mga babae sa lugar na yon. Hindi namin alam. Lahat pala ng naruroon ay mga aswang. Mabuti na lang, maaga naming nalaman. Galit na galit ang pinuno nila, yung aswang na lalaki. Kasi nasundan kami ng mga militar. Dahil gusto nila kaming tulungan. Pagdating ng mga militar, niratrat ang lugar na yun. Namatay ang mga magagandang babae roon. Dahil nga sa pagsaklolo sa amin ang mga militar. Yun marahil ang dahilan kung bakit gumaganti ang aswang na lalaki. Kaya tuwing piyesta, nambibiktima siya ng mga babae. Ibig sabihin, aswang talaga yung gwapong lalaki na nakilala ko? Pero bakit parang yung babae lang ang biniktima niya? Kasasabi ko lang, babae lang ang binibiktima. Hindi niya tipo ang mga katulad mo. Ay, huwag kayong mag-alala. Magpapakalalaki na ako. Ay, ano yun? Si Lucy!
Hindi maganda ang nangyayari sa kanya. Anong nangyayari sa kanya, Chong? Bakit parang aso siya nagwawala? Hindi maaari ito! Lucy! Anong nangyayari sa'yo? Baka nalawayan siya ng aswang. Ano ho? Anong gagawin natin, Chong?